Hindi kilala ni Jerome ang babaeng nasa harap niya. Tinawag siya ng isang kasambahay para sabihing may bisita siya, kaya pilit niyang hinanap sa isip kung nakita na niya ang babae noon. Ako si Marcela Quintos. Pagpapakilala ng babae. At bakit mo ako gustong makausap? Nagtatakang tanong ni Jerome. Ako ang tunay na ina ng kambal. Ako ang nag-iwan sa kanila sa harap ng bahay mo 5 years ago. Hindi agad nakapag-react si Jerome. Hindi niya akalaing darating pa ang araw na ito. Ang buong akala niya ay tinuluyan ng nilimot ang kambal ng mga magulang ng mga ito. 5 taon nang nakararaan nang may mag-iwan ng kambal sa labas ng kanyang bahay. May pinagdadaanan siya noon kaya hindi man sigurado ay inarugaan niya ang mga bata at itinuring na parang kanya. Pinangalanan niyang Jasmine ang babae at July ang lalaki. Para kay Jerome, ang mga bata ang nagsalba sa kanya. Pwedeng sabihin ng mga tao na kung hindi dahil sa kanya ay hindi mabubuhay ang mga bata. Pero naniniwala siyang siya ang may utang na loob sa mga ito. They gave him the reason to live. At anong ginagawa mo rito? Huwag mo sabihin gusto mo na silang kunin dahil hindi ko yun basta-basta gagawin. I've raised those kids for 5 years. Hindi sila hayop na basta mo nalang iiwan at babalikan na nung oras mo man gustuhin. Defensive agad niyang sabi sa babae. Pakiramdam nga niya isasabog ang puso niya. Ang isipin pa lang na maaaring kunin ng babae ang mga bata ay hindi na niya kinakaya. Sa kambal na umiikot ang buhay niya. Para siyang isang single dad sa loob ng 5 taon kahit hindi naman niya totoong anak ang mga ito. Hindi sa panunumbat pero malaki na ang pera at panahon na nagastos niya sa mga bata. Hindi. Ani Marcela na kahit papaano ay nakapagpahinga sa kanya ng maluwag. Sir Jerome, malaking pasasalamat ko sa iyo sa pag-aaruga sa mga anak ko. Paminsan-minsan ay nagpupunta ako rito para silipin sila. At sobra-sobrang pasasalamat ko sa Diyos na ikaw ang nakakuha sa kanila. Nakita ko kung gaano mo minahal ang mga bata na parang sa iyo talaga. Dagdag pa ng babae habang umiiyak. May sakit ako kaya nagawa kong iwan sa labas ng bahay mo mga bata. Na-diagnose ng mga doktor na may cancer ako sa dugo. Ilang taon na rin ako nakikipaglaban sa sakit na to. Pero nito lang ay tinaningan na nila ang buhay ko. Gusto ko lang sana na bago ako mawala, masigurado kong may magis ng buong pamilya ang mga bata. Mag-isa kong tinaguyod ang kambal sa loob ng 5 taon, Marcela. Pinaplano ko nang i-adopt sila sa legal na paraan. Sana pumayag ka. At kung okay lang din sa'yo, hindi naman sa hindi ako naniniwala sa sinasabi mo. Gusto ko sanang magpa-DNA test kayo ng mga bata. Wala namang problema. Papayag din akong i-adopt mo sila sa isang kondisyon. Sabi ng babae. Ano yun? Tanong ni Jerome. Mag-asawa ka. Gusto kong maranasan ng mga anak ko na magkaroon ng ina. Hindi ko yun naibigay sa kanila eh. Sabi ng babae nang muli na namang umiyak. Papayag ako na i-adopt mo sila. Basta bangako ka lang na mag-aasawa ka. Natigilan si Jerome. Sa dinami-dami naman ng pwedeng hilingin ng babae ay iyon pa. Bakit hindi na lang pera? Madaling-madali ay kaya niya yung ibigay. Kapag nakatagpo ka na ng babaeng kayang tumayo bilang ina sa mga anak ko, madaling-madali ay pipirmahan ka ang adoption papers. Parang gustong mainis ni Jerome. Ito pa talaga ang may demand. Nais niya itong ofera ng pera pero parang hindi naman ito yung tatanggapin. Pwede bang ibang bagay na lang hilingin mo sa akin, Marcela? Nakikiusap na tanong niya sa babae. May pera ako. Baka makatulong pa para madugtungan ang buhay mo. I can refer you to the best doctors in the country. Yun lang ang gusto ko bago ako mawala, Sir Jerome. Hindi ko kailangan ng pera. Ani Marcela. Nang makita niyang desidido ang babae ay wala na siyang nagawa kundi ang sumang-ayon. Wala sa sariling napatango siya. Bakit hindi ka magpagamot sa magagaling na doktor? I know some of them. I-refer kita sa hindi na. Putol nito sa sinasabi niya. Tanggap ko nang hanggang dito na lang ako. 6 na buwan na lang, Sir Jerome. Okay na ako ron. Pagod na rin ako. Gusto ko lang talagang masigurado ang lagay ng mga anak ko. Maraming salamat ha. Kung wala ka, paano sila? Pwede ba akong makahingi ng litrato nila bago ako umalis? Tumango siya at inutusan ng isang kasambahay na kumuha ng litrato ng kambal. Ibinigay niya yun kay Marcela. Nanginginig ang mga kamay nitong nakahawak sa litrato. Maya-maya pa ay iyak na ito ng iyak. Nilapitan niya ito at kinonsola. Yumakap sa kanya ang babae at hinayaan na lang niya ito.
Alam niyang matindi ang pangungulilang nararamdaman nito sa mga anak. Nang mahimasmasan ng babae ay nagpaalam na rin ito. Ito ang number ko, Sir Jerome. Tawagan mo ko kapag handa ka na pag-usapan ng adoption papers ng mga bata. Anito, pagkatapos ay iniabot sa kanya ang isang papel. Tumango lang siya. Kailan ang DNA testing? Kung pwede ka bukas ay bukas na bukas din. Sagot niya. Sige, magkita tayo bukas. Samantala, nasa maliit nilang tindahan ng mga beauty products ang magkapatid na Chantal at Laika. Ate, 2 million pesos. Kailangan mo lang pakasalan ng boss ni Roger. Pangungulit ni Laika sa kanya. Bunsong kapatid ni Chantal si Laika. Pinag-aaral niya ang hitad. Ngunit yun, nagpabuntis kay Roger kaya tinutulungan na lang siya sa kanyang negosyo. Ang tatlo nilang kapatid na lalaki ay may kanya-kanya na ring buhay matapos niyang pag-aralin ang mga ito. Naiwan siya mag-isa sa bahay dahil dekada na rin ang lumipas nang magkasunod na pumanaw ang mga magulang nila. Bakit na ba ako pinipilit na magpakasal? Tsaka baka mamaya may saltik sa utak yung boss ng asawa mo. Kaya handang magbayad ng malaki para may magpakasal sa kanya. Nakasimangot na sabi ni Chantal sa kapatid. Mabait yung si Sir Jerome, ate. Pagtatanggol ng kapatid niya sa boss ng asawa nito. Kung hindi nga lang ako kasal kay Roger ay ako na magpe-presentang magpakasal dun eh. Oh, sorry ka. Maaga kang bumukangkang eh. Pinag-aaral ka kung ano-anong pinagagawa mo. Sermon niya sa kapatid. Ganoon siya. Kapag may nakikitang chance ay sinusumbatan niya talaga to. Ang dami kasi nitong pangako sa kanya nung nag-aaral pa ito. Kesyo magtatapos ito, magiging guro, tutulungan siya sa mga bayarin sa bahay at kung ano-ano pa. At dahil wala na nga silang magulang at malayo ang agwat ng edad nila, ay parang siya na ang tumayong nanay ni Laika. She gave her the best life she could give. Yung mga hindi niya naranasan noong kabataan niya ay pinaranas niya rito. 10 taon lang kasi ito nang nawalan sila ng mga magulang. Ngunit ang magaling niyang kapatid, nagpabuntis bago pa ito magdebu. Sobra-sobrang hinanakit niya. At kahit pa 3 taon na ang lumipas at magiging 2 na ang pamangkin niya rito, ay hindi pa rin siya nakaka-move on. Ate naman, nakakuha na naman ng chance para sermonan ako. Binibigyan na nga kita ng pagkakataon para yumaman agad na walang ginagawa. Nagkakandahaba ang husong katwiran ni Laika. Alam mo, kung ako ang lalaki at magbabayad na rin lang ako ng 2 milyong piso, yung bata-batang babae nang kukunin ko. Sagot naman niya. 39 years old na siya, isang kembot na lang at 40 na. Sumuko na siya sa kakaasang magkakaasawa o pamilya pa siya. Baka hindi yun para sa kanya. Nagkaroon naman siya noon ng karelasyon, ngunit nagkahiwalay rin sila dahil masyado raw siyang abala sa pagiging huwarang ate at wala siyang panahon dito. Baka nga may mali rin siya. Ibinuhos niyang oras at pagmamahal sa mga kapatid dahil ang gusto niya ay maging matagumpay ang mga ito na hindi niya namamalayang wala na siyang itinirang oras at pagmamahal para sa sarili niya. Minsan ay nanghihinayang din siya. Minsan ay naiinggit, nalulungkot at naaawa sa sarili. Ngunit kadalasan ay tinatanggap na lang niyang yun ang kapalaran niya, ang tumandang mag-isa. Hindi ka naman mukhang mag-40 na, ate. Sabi ni Laika na hindi niya alam kung inuutulang siya o ano. Tigilan mo nga ako, Laika. Makikipag-date na lang ako sa hindi mayaman pero hindi sa weird na amo ng asawa mo. Hindi nga kasi weird si Sir Jerome, ate. Ikaw rin, sayang ang 2 million na chance na makapangasawa ng gwapo. Ewan ko sa'yo, Laika. Inirapan niya ang kapatid at iniwan na sa sala. Pagsapit ng weekend, kadalasan ay dumadalaw sina Jerome at Kambal sa bahay ng mga magulang kapag hindi siya busy sa trabaho. Namimiss din daw ng mga bata ang lolo't lola ng mga ito. Kaya nagtungo sila roon. At naikwento niya sa ina ang tungkol sa plano niya, pati na rin ang kondisyon ni Marcela para sa Kambal. Sigurado ka na bang siya nga ang biological mother ng Kambal? Tanong ng mama ni Jerome sa kanya. Yes, ma. Sagot naman niya. Ang kapal naman ng mukha niyang biglang magpakita matapos ng 5 taon. Pagkatapos ay magdedemand siya ng ganyan. Inis na sabi ng mama niya. Maging si Jerome ay hindi makapaniwala nang bigla na lamang sumulpot ang biological mother ng mga bata sa bahay niya. Pwede naman akong kumuha ng babaeng pakakasalan. Temporary lang naman. Anya. Seryoso ka ba, anak? Gulat na tanong ng mama niya. Alam kong absurd na susundin ko si Marcela para sa adoption papers.
Pero no son. I mean, seryoso ka na gusto mo magpakasal? Nanlalaki ang mga matang tanong ng mama niya. Parang hindi na ito inis. Parang mas masaya na ito ngayon sa balita. I have no choice. Gusto ko nang ma-adapt ang mga bata sa legal na paraan. Pwede naman akong gumawa ng kasunduan na 2 years nang kami magsasama. Kapag wala na si Marcela, free na ang temporary wife ko. I like the idea. Bulalas ng mama niya. Kapag na-inlove kayo sa isa't isa ay pwede nang hindi siya temporary wife, di ba? Excited na sabi pa ng mama niya. Matagal na siyang kinukulit nitong mag-asawa para raw mabuo na ang pamilya ng kambal. Itinuring na ring tunay na apo ng mga magulang niya ang kambal na labis niyang pinagpapasalamat. Mama, temporary wife lang ang kailangan ko, hindi permanent wife. Bakit parang ang saya mo? Oo nga. Ngiting-ngiting sabi ng mama niya. Pero mukhang may iba itong plano. Let me pick the woman for you, anak. Ako na ang bahala ron, ma. Ako na. Pangungulit ng mama niya. May applicants na ba? I told my secretary that I'm willing to pay 2 million pesos. May qualifications din. Sinabi ko na yun sa kanya. And just like what I said, temporary lang. Pinakamatagal na ang 2 years na magsasama kami. Kung ganoon, tell your secretary na sa aking iba taong mga aplikante. Mama, sabi ko sa secretary ko ay maging discreet. Ano bang akala mo? Ipapangalanda ka namin na naghahanap ako ng asawa? Hay nako, Jerome. Just do what I say. Ako ang mamimili ng babaeng pakakasalan mo. Period. Anang mama niya. Ako ang makikisama sa kanya, ma. Tama ba ninig ko? Mag-aasawa na si kuya? Napapikit si Jerome nang marinig ang boses ng nag-iisang kapatid na si Diana. Mukhang dapat na kaming umuwi ng mga bata, ma. Anya sa ina. Kuya, sa wakas mag-aasawa ka na. Eksaheradang bulalas ng kapatid. Stop it, Diana. Saway niya rito. Maghahanap pa kami ng mapapangasawa ng kuya mo, iha. Singit ng mama nila. Oh my God, pwede akong tumulong sa paghahanap, ma, kuya. Napailing na lang si Jerome dahil sa kawirduhan ng pamilya niya. Hindi man lang nag-alala ang mga ito na mag-aasawa siya sa hindi normal na paraan. Supportive pa talaga ang mga ito sa kanya. Ipinaliwanag ng mama niya kay Diana kung paano siya napunta sa ganoong sitwasyon. Saglit lang na nagulat ang loka-loka niyang kapatid. Mas importante pa rin na mag-aasawa na si kuya. Ani Diana. Bakit ba gusto niyo ako mag-asawa? Para magkaroon ng buong pamilya ang mga pamangkin ko. Mabilis na sagot ni Diana. In fairness sa Marcela na yun, gusto ko ang way niya ng pag-iisip ha. Si Marcela may karapatang maging weird kasi may taning ng buhay. Pero ikaw? Nakangiwing sabi ni Jerome sa kapatid. Hoy, huwag ka magsasalita ng ganyan. Baka kung anong mangyari sa akin. Tila nahihintakutang tugon ni Diana saka kumutok sa mesa. Huwag na ninyong kulitin si Jerome. Ang mabuti pa ay kumain na tayo. Gutom na raw ang mga bata. Singit ng papa niya. Thanks pa. Anya sa amang nagsalba sa kanya sa kakulitan ng kapatid at nanay niya. Nang sumunod na araw ay nakabuo na ng desisyon si Chantal. Naroon siya ngayon sa opisina ni Jerome sa Makati. Napilitan siya mag-apply roon dahil sa kinasangkot ang problema ng isa sa mga kapatid niya na si Nesty. Nalulung sa sugalang walang ya, kaya nagtatago ngayon at natatakot na bigla na lamang barilin ang pinagkakautangan. Saan siya kukuha ng 400,000? Muntik siyang mahimatay nang marinig ang problemang yon. Oo, matatanda na sila at may kanya-kanya ng buhay. Pero hindi pa rin niya kayang pabayaan ng mga kapatid niya. Hindi mapakali si Chantal habang tinititigan siya ng mariin ni Mrs. Irenea San Isidro, ang nanay ng boss ni Roger na si Jerome. Kung bakit naman kasi parang may panel of judges pa sa pag-a-apply niya bilang temporary wife ni Jerome. 39 ka na? Tanong pa sa kanya ng ginang. Yes po. Medyo nahihiya niyang sagot. Bakit wala ka pang asawa? Mas inuna ko po kasi ang pagpapaaral sa mga kapatid ko. Maaga po kasi kami naulila. Bilang panganay, parang naging obligasyon ko na sila. At bakit ka nag-a-apply bilang temporary wife ng anak ko ngayon? Kailangan ko po ng pera. Pagpapakatotoo niya. Namomroblema po kasi sa pera ang isa sa mga kapatid ko. Kaya nagpasya na ako mag-apply dito. Isa pa, feeling ko hindi na ako magkakaroon ng sarili kong pamilya. Handa na nga po ako maging matandang dalaga at mabuhay ng mag-isa. Kung ako mapipili nyo, hindi lang yung pera makukuha ko.
Magkakaroon din ako ng chance na magkaroon ng sariling pamilya kahit temporary lang. Aminin man niya o hindi, ay naiinggit siya sa mga kaibigan at dating kaklase niya na may mga sarili ng pamilya. Ang iba nga ay mga dalagat binata na mga anak. Gusto niya ring maranasan ng magkaroon ng family picture, ang magsabi ng I do sa harap ng pare, at ang matulog sa ilalim ng isang bubong na may tumatawag sa kanyang mommy. May dala ka bang medical records? Imbes ay tanong ng ginang. Tumango si Chantal at iniabot sa ginang ang mga papeles na dala niya. Pati po NBI clearance ay nariyan. Willing kang pumirma ng prenuptial agreement? Patuloy ng ginang sa pagtatanong. Yes po. Marunong ka ba magluto? Marunong naman po. Sanay ka naman sa mga bata. Makukulit kasi ang mga apo ko. Sanay na sanay po, marami na akong pinalaking mga bata. Mula sa mga kapatid ko hanggang sa mga pamangkin. Nasa ganoon silang pag-uusap nang biglang bumukas ang pinto ng opisina. Natulala si Chantal sa bagong dating. Nakasuot ng formal attire ang matangkad na lalaki. Napakalinis nitong tingnan. Hindi niya ito naaamoy pero mukha na itong mabango. Napakakisig ng lalaki ngunit parang suplado. Kumunot ang noon nito nang mapatingin sa kanya. Maya-maya ay lumipad ang mga mata nito kay Mrs. San Isidro. Mama, what are you doing here? Kunot ang noong tanong ng lalaki sa ginang. Ito na pala si Jerome San Isidro. Parang gusto niyang mag-back out. Hindi siya bagay sa lalaki kahit temporary wife lang. Papas ang modelo ang lalaki. Kahit hindi ito magbayad ay pihadong may papayag na maging asawa nito. Ito, ini-interview ang applicant mo. Bali walang sagot ng ginang. Kinulit mo na naman ang assistant ko para malaman kung may aplikante. Napapailing na sabi ni Jerome sa ina. Abay, syempre. Masyado kang malihim eh. Anyway, this is Chantal. She's 39. She likes children. She can cook. At narito siya dahil kailangan niya ng pera. Bukod doon, gusto niyang maranasan kung paano magkaroon ng sariling pamilya. Dahil feeling niya tatanda na siyang dalaga. Briefing ng ginang sa anak nito. Parang gusto na lang magpalamon sa lupa ni Chantal sa naging summary ng ginang sa pag-uusap nila. Okay ma, let me talk to her. Tanging sagot ni Jerome sa ina. Okay, let's talk later son. Nagpaalam na sa dalaga ang ginang at ginitian niya lang ito. Pasensya ka na kay mama, makulit talaga ang isang yun. Okay lang sir. Jerome na lang. After all, ang pagiging asawa ko naman ang ina-applyan mo. Anang lalaki. Parang hindi naman ako matatanggap. Nakakahiya lang tong pinagagawa ko. Anya sa isip. Akala niya ay bansot, panot at malaki ang tiyan ng Jerome na sinasabi ni Laika. Diyos mio, artistahin pala. Paano siya nito magugustuhan? Ubod pa nito ng yaman. Oo na, hindi siya matandang tingnan at maganda pa rin namang bahagya kung ikukumpara sa iba. Pero hindi sila magka-level ni Jerome. Papasa siyang PA nito. Pero asawa? Naloloka na ba siya? You don't look 39. Anang lalaki habang binabasa ang resume niya. Ikaw rin, you don't look 36. Anya sa lalaki. Parang nasa late 20s ka lang. Ngumiti ang lalaki at gumapo itong lalo sa paningin ni Chantal. At marunong ka rin mambola. Hindi mukha ka talagang bata. Akala ko pa naman ay naghahanap ka ng asawa kasi pangit ka. Confident pa akong pumunta rito. Pero ngayon itanggap ko nang hindi ako matatanggap. Ayaw na niyang magpanggap na isa siyang mahinhing dalagang Pilipina. Hindi naman siya tatanggapin ni Jerome kaya magpapakatotoo na lamang siya. Bakit ka naman hindi matatanggap? Hindi tayo bagay. Mas matanda pa ako sa'yo. Kalokohan ng application na to. Siguro kung DOM ka, baka tanggapin mo pa ako. Natawa si Jerome. Minamalit mo naman ang sarili mo. Totoo naman. Ngayon ay hindi na ako curious kung matatanggap ako dahil alam ko ng sagot. Curious na lang ako malaman kung bakit mo kailangan ng temporary wife. Wala ka namang quota or something. Nakangiwing tanong niya sa lalaki. Lalo na itong napahalakhak. Malalaman mo lang ang rason kapag natanggap ka. Anang lalaki kapag kuwan. Hala, so sinasabi mo bang hindi ko malalaman ang sagot kahit kailan? Tinawanan lang siya ng lalaki. Ipagpatuloy na natin ang interview. Wag na, alam ko na naman ang resulta. Anya na sinamahan pa ng pagkunot ng ilong. Pero gusto pa kitang makausap, sabi naman ni Jerome.
Kapag kailangan mo ng PA, sabihin mo lang, mag-a-apply ako. Parang mas bagay ako ron. Bakit mo kailangan ng pera? Imbes ay tanong ng lalaki sa kanya. Inulit na naman tuloy ni Chantal ang sagot at hindi niya inasahan ang sasabihin ni Jerome. Then marry me. Matutulungan mo ang kapatid mo kung pakakasalan mo ko. Natulala si Chantal. Prank ba to? I'm serious, sagot ni Jerome. You passed the interview. Ready ka na bang maging asawa ko? Sige, kung yan ang gusto mo. Temporary lang naman, di ba? Then go home and pack your things after I discuss some duty na dapat mong gawin as my twins mom and my temporary wife. Matapos nilang mag-usap ni Jerome ay pinahatid na siya nito. Pag-uwi ni Chantal sa bahay ay nagtitili siya. Hindi niya alam kung ano ang nangyari, kung paanong natanggap siya. Panaginip ba to? Anya habang tinatapik ang pisngi. Parang totoo naman. Anya nang makitang namumula na ang pisngi niya sa kakatapik niya. Totoo nga. Tili na naman niya. Congrats, Mrs. Chantal San Isidro. Para siyang mahihimatay sa naisip. Daig pa niya si Cinderella. Nais ni Jerome na ipakilala muna siya sa mga anak nito bago ang kanilang kasal. Napag-usapan na rin nila ang mga detalye ng pagsasama nila. At sa totoo lang ay nabibilisan siya sa lahat. His house was classic meets contemporary and luxury. Automatic ang gate at pagpasok nila sa loob ay sinalubong siya ng bakuran nitong napakaganda ng pagkaka-landscape. The ambience of this home was relaxing. Kung doon siya titira sa loob ng 2 taon tulad ng napagkasunduan nila, ay hindi na siya lalabas at susulitin na lang ang pagkakataong manirahan doon. Dinala siya ni Jerome sa likod bahay kung nasaan ang mga anak nito na may kasamang yaya. They are Jasmine and July, my twins. Ani Jerome na nasa tabi lang niya. Pinagmamasdan nito ang naglalarong kambal. Sa nakikita niya ay mahal na mahal nito ang mga bata. Cute na cute ang dalawa nang magkaternong damit pa ang suot. Pink ang kay Jasmine at blue naman ang kay July. Nang mapatingin ang dalawa sa direksyon nila ay napangiti siya. Patakbong lumapit ang 2 bata sa daddy ng mga ito. Who is she, daddy? Tanong ng cute na si Jasmine sa ama nito na siya ang tinutukoy. Si July naman ay nakatingin lang sa kanya. She's my fiancé. Nakangiting sagot ni Jerome saka lumuhod upang magpantay ito at ang mga anak nito. What's a fiancé, daddy? Tanong naman ni July. That means that I am going to marry her and she'll soon be your mommy. Pagpapaliwanag ni July sa paraang maiintindihan ito ng mga bata. Mommy. Lalo yata siyang na-excite sa salitang yon. Dati ay hindi naman yun kasali sa listahan ng mga pangarap niya. Dahil sa edad niya ay alam niyang mahihirapan na siyang magkaroon ng sariling anak. Ngunit ngayon ay hindi niya maipaliwanag ang tuwang pumupuno sa dibdib niya. Mommy? Takang tanong ni July. Mommy! Patiling wika naman ng excited na si Jasmine at saka yumakap sa hita ni Chantal. Bigla ay naging speechless siya. Nagiging emotional na rin siya dahil gusto niyang maiyak ngunit pinigil niya. Nakakahiya sa mga ito. Ngayon lang niya naramdaman ng ganoong klase ng saya. Ngumiti siya at lumuhod na rin para magpantay sila ng mga bata. Niyakap niya ang cute na si Jasmine na tuwang-tuwa sa kaalamang siya na ang magiging mommy nito. Napansin naman niyang nakatingin si July sa kanya na parang nahihiya. Halika. Anyaya niya rito. Maya-maya ay lumapit na rin ito at nakigroup hug sa kanila ni Jasmine. Sa palagay niya ay iyon na ang pinakamasarap na feeling sa buong buhay niya. Hindi niya yata pagsisisihan ang pagtanggap sa kasunduan nila ni Jerome. Pwede na niyang ikisan ang isa sa mga imposibleng bucket list niya. Ang maranasan kung anong pakiramdam ng may pamilya. Wala pala yung kasing sarap. Ngunit ngayong naiisip niya na may katapusan ang lahat, ay agad siyang nalungkot. Huwag mo munang isipin yun, Chantal. Mag-uumpisa pa lang kayo, kaya huwag mo munang isipin ang katapusan. Bulong ng isang bahagi ng kanyang isip. Sa bahay ni Jerome na rin siya nag-lunch dahil mapilit ito at ayaw pa rin siyang paalisin ng mga bata. Mukhang natutuwa talaga ang mga ito sa presensya niya, ngunit ang hindi alam ng mga ito ay mas masaya siya. Napakalambing ng kambal. Nagpapaasikas pa ang mga ito sa kanya na parang hindi yun ang una nilang pagkikita. Si Jasmine nagpapasubo pa ng pagkain sa kanya. Si July naman ay ayaw nang umalis sa tabi niya. Nakatakas lang siya nang antukin ang mga ito at makatulog sa sofa.
Mahal ko na yata sila agad. Totoong sabi niya kay Jerome habang nakatingin sa mga batang himbing na himbing sa pagtulog. Na-overwhelm yata sila na magkakaroon sila ng mommy. Nakangiti namang sagot ni Jerome. Huwag kang magagalit, Jerome, ha? Pero nasan ba ang mommy nila? Hindi ko sila totoong anak. Nakita ko lang sila sa labas ng gate ng bahay ko. Weeks ago, their biological mother came here. Ipinaliwanag niya sa akin ang dahilan ng pag-iwan niya sa mga bata. She has leukemia, and she said that she's dying. Ani Jerome sa kayumuko. Isang bagay ang hiniling niya sa akin. Ang kapalit niyon ay yung pag-a-adapt ko sa mga bata. She asked me to find a wife. Gusto niyang maranasan ng mga bata ang magkaroon ng ina. Napabuntong hininga si Chantal. Pero kung aalis lang din ako sa buhay ng mga bata, hindi ba parang kawawa naman sila? Pinatikim mo sila kung paano magkaroon ng ina pero hindi naman pala yun magtatagal. May bala ka bang iwan sila agad? Nakangiwing tanong ni Jerome. Wala akong sariling pamilya. Isa yun sa mga dahilan kung bakit ako pumayag na pakasalan ka. Ngumiti si Jerome at inakbayan siya. Naistatwa siya dahil hindi niya yun inaasahan. Wala naman akong plano mag-asawa kahit kailan. Kaya pwede kang magstay sa bahay na to as long as you want. We can be your family, Chantal. Napangiti siya sa narinig. Sapat na yon para mabuo ang araw niya. Wag na kaya siyang umuwi. Ang sinasabi mo ba ay pwedeng wag na nating lagyan ng expiration date ng kasal-kasalan na to para sa mga bata? Natatawang tanong niya sa lalaki. Yes, wala namang masama, hindi ba? Baliwalang sagot nito. Paano kapag na-inlove ako sa'yo? Pabirong tanong niya. Yan ang wag na wag mong gagawin. Sumumpa na akong hindi na magmamahal kahit kailan at ayokong masaktan kita. Anito na ikinalungkot niya. Pinayka niya ang tawa upang mapagtakpan ng kalungkutang hindi niya alam kung saan nanggaling. Hindi na rin ako naniniwala sa pag-ibig kaya pareho lang tayo. Anya, kaya wag kang mag-alala, hindi ako mai-inlove sa'yo. Hindi ka rin naman ganoong kagwapo, no? Biro niya pa. Tumawa lang si Jerome at hindi na inalis ang pagkakaakbay sa kanya. Isang buwan matapos makilala ni Chantal ang kambal, ay ginanap na ang kasal nila ni Jerome. Kaunti lang ang imbitado dahil biglaan nga ang kasal. You may now kiss the bride. Anunsyo ng pastor na nagkasal kina Jerome at Chantal. Sa isang garden venue nila napiling magpakasal. Can I kiss you? Mahinang tanong ni Jerome sa kanya. Gwapong-gwapo ito sa suot nitong barong na puti. Oo naman. Mahina rin niyang tugon. Nang lumapat ang labi nito sa kanya ay nabigla pa rin siya. Para itong may binuhay sa pagkatao niya na hindi niya alam kung ano. Sandali lamang ang halik. Parang sumayad na nga lang ang labi nito sa labi niya. Pero naistatwa pa rin siya. Ganoon yata talaga kapag matagal kang hindi nahalikan. Nagkakanda buhol-buhol ang brain cells niya. Bumalik lang siya sa katinuan nang marinig ang palakpakan ng mga tao. Nagulat yata kita. Natatawang bulong ni Jerome. Medyo. Nakangiti niyang sagot. Doon na rin ginanap ang reception ng kasal. Maraming natuwa sa kanilang kasal. Napakasimple kasi niyon ngunit elegante ayon sa mga ito. Jackpot ka talaga kay Sir Jerome nate. Sinasabi ko na sa'yo ha. Huwag mo nang pakakawalan yan. Isipin mo na lang na siya na ang huling lalaki sa mundo. Kaya hindi mo na siya pwedeng bitiwan. Ang very supportive sister niya yon na si Laika. Loka-loka, alam mo naman kung para sa nakasal na to, hindi ba? Ginagawa niya lang to para sa mga anak niya. Tinutulungan ko lang siya. Isa pa, nagkalinawan na kami tungkol sa mga bagay na yan. Companion lang ang gusto niya at hindi babaeng mamahalin. Companion. Nangahaba ang musang bulong ni Laika. Magbabago rin ang isip niyan. Darating ang araw na marirealize niyang minamahal ka na niya. Ang kailangan mo lang gawin ay ipakita mo sa kanya na karapat-dapat kang mahalin. Payo pa nito. Napabuntong hininga na lang siya. Teka, hindi ka pa ba nagkakagusto sa lalaking yan? Kung ako ikaw, baka inakit ko na yan nung unang beses ko siyang makilala. Tanong pa nito. Plastic ako kung sasabihin kong hindi ko siya gusto, Laika. Kaunting panahon pa lang ang pinagsamahan namin pero nakita ko na kung gaano siya kabuting tao. May pagkasuplado siya paminsan-minsan. Lalo na kapag nasa trabaho. Pero madali siyang pasayahin. Masarap siyang kausap at nakakaloka ang ngiti niya. Sino ako para hindi siya magustuhan? Parang iba na yan, Taya. Parang hindi na simpleng gusto lang.
Panunod yun ito. Halos mag-iisang buwan pa lang kami magkakilala, Laika. Huwag kang praning. Sita niya rito. May mga nagkakainlaban nga ay na split second eh. Pabirong sabi nito. Mga teenager lang ang ganyan. Matitigan lang ng lalaki, mahal na agad. At malayo kami ni Jerome sa pagiging teenager. I'm 39 and he's 36. Hindi dahil hindi na teenager ay hindi na nai-inlove ate. Anito na kinindatan pa siya. Saan pa lang honeymoon nyo? Nakangising tanong nito. Walang honeymoon. What? Anong klaseng kasal to? Nakasimangot na tanong nito sa kanya. Kasal na magbe-benefit kaming dalawa. Bale walang sabi niya. Kailangan nyo ng honeymoon para matupad din ang nasa listahan mong ma-divergenize bago ka mag-40 ate. Laika, ang bibig mo. Nanlalaki ang mga matang saway niya rito. Sino nagsabi sa yung pangarap ko yun? Hindi ba? Sorry, nadala lang ako ng damdamin. Nakangiwing sabi nito. Tigilan na nga natin tong usapan na to. Kumain ka na riyan. Paalam niya rito. Natapos ang kasal na maayos at masaya ang lahat. Pati ang kambal ay masaya para sa kanila ni Jerome. Gusto mo mag-out of town? Tanong ni Jerome kay Chantal. Nasa kwarto sila. Kauuwi lang nila galing sa sariling kasal. Baka sabihin ng mga tao, hindi tayo nag-honeymoon kung makikita pa rin nila ako nagtatrabaho. Nakaupo si Chantal sa gilid ng kama. Naninibago pa rin siya. Sa tanda niya ngayon ay hindi pa siya nakihati ng kwarto sa isang lalaki. Ngunit pilit niyang inalis ang kaba sa dibdib. As if naman may gagawin sa kanya si Jerome. Huwag na, dito na lang tayo sa bahay. Anya habang hinuhubad ng sapatos. Sigurado ka? Tanong nito. Napalunok siya nang hubarin ng lalaki ang barong nito sa harap niya. Oo. Mag-bonding na lang tayo kasama ang mga bata. Saka na lang tayo mag-out of town. At saka may aasikasuhin ka rin, diba? Kapag naayos ng adoption papers ng mga bata ay saka na natin isipin ng bakasyon. Sa bagay, may punto ka. Sang-ayon naman ito saka pumasok sa isang pinto na sa tingin niya ay ang banyo. Tinanggal niya yung pagkakapusod ng buhok niya at hinintay na lumabas si Jerome mula sa banyo. Ligong-ligo na siya. Pakiramdam niya ay ang tigas-tigas na ng buhok niya. Habang naghihintay sa lalaki ay kumuha siya ng damit mula sa kanyang maleta. Pagkakuha niya ng damit ay naupo muna siya sa itim na couch na malapit sa kama at isinandal ang likod sa sandalan niyon. Pagod na pagod yata siya, ngunit ganoon pa man ay masaya siya. Masayang masaya. Pasensya ka na kung ako na unang naligo. Nasanay yata ako mag-isa sa kwarto ko. Anito paglabas mula sa banyo. Nakasuot na lang ito ng puting t-shirt at plaid na boxer shorts. Hindi siya sanay na makita ito sa ganoong ayos, kaya natigilan siya. Parang hindi naman ito yun napansin dahil baliwala itong naupo sa kama. Ipinilig niya ang ulo at minabuti na lang na tumungo sa banyo. She tried to unzip her gown but she can't. Sinubukan pa niya ng ilang ulit, ngunit ayaw talaga. Wala siyang nagawa kundi ang tawagin si Jerome. Nahihiya siya pero wala siyang choice. Ayaw naman niyang matulog na may suot na wedding gown. Jerome? Yes? Patulong naman oh. Nakangusong sabi niya. Sige, ano ba yun? Hindi ko kasi maibaba ang zipper ng gown ko. Napapahiyang sabi niya rito. Natawa ito at lumapit sa kanya. Sige na, talikod. Utos nito na mabilis niyang sinunod. Para siyang sinisilihan habang naririnig ang tunog ng pagbaba ng zipper ng gown niya. Napapikit at napalunok siya. Dahil pa rin kaya ayun sa kahihiyan? Okay na. Maya-maya ay anunsyo nito. Salamat. Hindi na siya humarap. Narinig na lang niyang sumara na ang pinto ng banyo. Nakahinga siya ng maluwag. Hindi ka pa matutulog? Tanong niya sa lalaki paglabas mula sa banyo at nakitang nagbabasa pa si Jerome ng libro. Hindi pa ako inaantok. Ang mabuti pa ay matulog ka na. Anitaw na tinapik ang natitirang espasyo sa kama nito. Nahiga nga siya roon, sa tabi nito. Ngunit hindi naman sila magkadikit dahil maluwag ang kama nito. Gusto mo bang patayin ko na ang ilaw? Wag na, nagbabasa ka pa. Anya. Pero baka hindi ka nakakatulog kapag maliwanag. Mas lalo namang hindi ka makakapagbasa kung madilim. Natatawang sabi niya rito. Magbubukas na lang ako ng lamp. Anito. Hindi na siya hinintay na sumagot. Binuksan ni Jerome ang lamp na nakapatong sa bedside table nito at saka tumayo upang patayin ang ilaw sa kwarto.
Good night, Jerome. Good night, Chantal. Pumikit na siya. Naramdaman niyang hinalikan siya ni Jerome sa noo, pero hindi na siya nag-react. Hindi na rin siya nagtanong kung para saan yun dahil alam naman niyang wala lang yun dito. Siguro ay pa-thank you na nito yun sa kanya dahil sa mga susunod na araw ay maiaayos na nito ang legal na pagkupkup sa kambal. Nagising si Chantal na maganda ang pakiramdam. Nagising kasi siya na ang unang nakita niya ay ang mukha ni Jerome. Ito na yata ang pinakamagandang view sa umaga. Magsigla siyang bumangon upang makialam sa kusina. Ako na bahala rito, Manang. Anya sa isang kasambahay. Sigurado kayo, ma'am? Alanganing tanong nito sa kanya. Oo naman. Nakangiting sagot niya. Nang umalis ang kasambahay sa kusina ay inumpisahan na niya ang paghahanap ng mailuluto. Medyo maulan sa labas at malamig ang panahon, kaya naisipan niya magluto ng champorado. May mga sangkap naman yun sa cupboard. Manang, kumakain ba ang mga bata ng champorado? Tanong niya sa kasambahay. Opo, paminsan-minsan. Hindi po kasi mahilig si Sir sa champorado. Napangiwi siya. Mukhang kailangan niyang ipaghanda ng ibang pagkain ng asawa niya. May kakaibang kuryenteng hatid sa kanya ang isipin pa lang na asawa na niya si Jerome. Ano kayang kakainin ng isang yun? Tanong ni Chantal sa sarili habang sinusuri ang iba pang laman ng cupboard. Hey, what are you cooking? Muntik siyang mapalundag nang marinig ang tinig ni Jerome mula sa kanyang likuran. Hinarap niya ito at napaatras siya nang malamang napakalapit pala nila sa isa't isa. Champorado. Nagkakandaotol tuloy niyang sagot. Hindi man lang ito umatras. Manhid talaga. Kung ganun ay ano pang hinahanap mo sa cupboard? Tanong ulit nito. Sabi kasi ni Manang hindi ka raw mahilig sa champorado. Kaya naghahanap ako ng pwedeng lutuin na magugustuhan mo. Nakangiting umiling si Jerome. Maya-maya inakbayan siya nito. Huwag mo nang pagurin ang sarili mo. Kakain ako ng champorado. Pero, wala nang pero-pero. Anito saka tinanggal ng pagkakaakbay sa kanya at hinila siya patungo sa champoradong niluluto niya. Malapit na yata itong maluto. Eksakto dahil gutom na ako. Mukhang masarap ah. Hindi ka naman mahilig dyan eh. Pinipilit mo lang ang sarili mo para hindi ako mapahiya. Nakasimangot niyang wika. Kumakain ako niyan, Chantal. Anito. Puntahan ko lang ang kambal. Pagbaba namin, kain na tayo. Sabi pa nito. Pagbalik ng lalaki ay kasama na ang kambal at nakahanda na rin ang mesa. Good morning, Mommy! Sabay na bati ng kambal sa kanya. Good morning! Nakangiting bati niya rin sa mga ito. Pinaupo na niya ang kambal sa harap ng mesa at siya na rin ang nagsandok ng champorado para sa mga ito. Sinundukan na rin niya ang mangkok ni Jerome. You don't have to do that. Kaya ko na yan. Saway nito sa kanya. Ganito raw ang duty ng wife. Pabirong tugon niya. Napapailing na ngumiti na lang si Jerome. Okay, Mrs. San Isidro. Napagsilbihan mo na kaming tatlo, kaya maupo ka na rito sa tabi ko at kumain na tayo. Anang lalaki. Mrs. San Isidro. Para yung napakagandang musika sa kanyang pandinig. Pagkatapos nilang mag-almusal ay hinayaan na nila ni Jerome na maglaro ang mga bata. Nanatili na lang silang dalawa sa dining table para magkape. Papasok ka ngayon sa opisina? Tanong niya sa lalaki. Nakakatamad pumasok kapag ganitong umuulan. Kaya lang maraming aasikasuhin sa opisina. Ipakansel ko na lang kaya muna ang meeting ko. Anito saka humigop ng kape. Paano pala yung tungkol sa adoption papers ng kambal? Tanong niya nang maalala ang totoong dahilan ng kasal nila. Oh, yeah. I need to see Marcela. Ani Jerome na tila nawala ang bagay na yun sa isip nito. Aasikasuhin ko muna yun ngayong araw. But I'll try to be back early. Alam ng mga bata na adopted sila, right? Yes, they were aware ever since. Nauna kasi nagtataka sila kung bakit ako lang ang nag-aalaga sa kanila. Kaya napilitan akong sabihin sa kanila na biyaya sila sa akin ng Diyos. I see. Mabuti naman at nauunawaan nila. Oo, mababait naman sila. Mukha rin namang mabait ang nanay Marcela nila. Maya-maya pa ay nagpaalam na si Jerome na pupunta na sa ina ng kambal. Habang nagbabantay sa mga bata pag-alis ni Jerome, ay naisip ni Chantal na paano kaya kung magkaroon siya ng sarili niyang anak. Posible pa kaya yun? Sana'y oo. Lalo pa ngayong alam niyang kaya niyang maging mabuting ina. Kung sa bagay, nagawa nga niyang tumayong ina at ama sa kanyang mga kapatid.
Nang mapagod siya sa pakikipaglaro sa kambal, ay sabay niyang binuhat ang mga ito sa sofa kahit hirap na hirap siya. Sumandal siya sa sofa at sumandal naman sa kanya ang dalawa. Ano gusto niyong gawin habang naghihintay tayo sa pagbalik ng daddy niyo? Tanong niya sa dalawa. I want to eat cake. Bibong sagot ni July na itinaas pa ang isang kamay. Nagtungo sila ng mga bata sa grocery para mamili ng ingredients ng cake. Para makapag-bonding sila ay magbe-bake siya kaysa bumili ng ready-made na cake. Kasama nila si Manang sa grocery dahil takot din siyang malingat at baka mawala ang kambal. Pagdating sa grocery ay kumuha siya ng pushcart at isinakay doon ng dalawa. Tuwang-tuwa ang mga ito. First time yatang sumakay sa pushcart. Manang, picturean mo kami please. Baling niya sa kasambahay. Agad naman itong pumayag. Nag-post sila ng nag-post ng mga batang aliw na aliw. Nang magsawa sila sa pagpapapicture ay saka lamang sila namili. Sa huli ay hindi lang ingredients ng cake ang nabili nila, kundi sangkatutak na candy sa chocolates. Hindi nyo yan pwedeng ubusin sa isang kainan ha? Pagagalitan tayo ng daddy nyo. Anya sa kambal habang nagdadrive siya pa uwi. Yes, mommy! Pag-uwi nila ay agad silang dumiretso sa kusina. Isinuot niya kay Jasmine ang isang apron na pambata. Kulay pink yun at may print na mukha ni Hello Kitty. Si July naman ay naghihintay lang sa sala habang nanonood ng TV. Sinimulan na nila ni Jasmine ang pagbe-bake. Hinayaan niya lang itong maglaro ng ibang ingredients para malibang ito habang naghahalo siya ng ingredients ng cake sa isang bowl. Habang naghihintay siyang maluto ang cake ay nakipaglaro muna siya kay Jasmine. Humudlit siya ng harina at pinahid yun sa mukha nito. Para tuloy itong bata sa commercial ng isang formulated milk. Imbes na magalit ay tawa pa ito ng tawa. Nagkukulitan pa sila nang marinig niya ang pagtunog ng oven. Eksakto namang ihahain na niya ang cake nang dumating si Jerome. Ang bilis mo naman, anya rito. Madali namang kausap si Marcela. Kamusta pala ang pagbabantay mo sa kambal? Tanong ni Jerome. Ngunit bago pa siya makasagot ay lumabas mula sa likuran niya si Jasmine. Si Jasmine na nakasuot ng apron at may harina sa muka. Napangiwi si Chantal. Dapat pala ay nilinisan niya muna ng katawan ng bata. Anong nangyari kay Jasmine? Nagtatakang tanong ng lalaki. Nagbe-bake kasi kami. Nakangiwing sagot niya. Sa gulat niya ay tumawa si Jerome. You two look cute with matching apron. Wait, pipicturean ko kayo. Dinukot nito mula sa bulsa ang cellphone. Kinagabihan ay nakita niyang nakapost sa Instagram account ni Jerome ang litrato nila ni Jasmine. Walang caption man lang, puso lang ang nakalagay. At ito naman siya, pinapaasa ang sarili niya. Nagfe-feeling entitled mommy and wife. Sobra ka na, Chantal. Hindi pwedeng lahat ay makuha mo. Maging masaya ka na lang sa kung nasan ka ngayon. Huwag mo nang pangarapin ng puso ni Jerome. Paalala niya sa sarili. By the way, Diana has a vacation gift for us. Do you want to accept it? Untag sa kanya ni Jerome. For the wedding ba yan at honeymoon? Yes, mapilit sila ni mommy eh. Ano, tatanggapin ba natin? Sure, sayang naman. Saka nakakahiya kung tatanggihan natin. Sige, I will book our flight on weekend. Pero pumunta muna tayo kay na mommy at may sasabihin daw sa'yo bago tayo pumunta ng Boracay. Walang pag-aalinlangan naman siyang pumayag. Maswerte siya dahil mabait ang pamilya ni Jerome. Hindi tulad sa mga napapanood niya na matatapobre porket mayayaman. Nangarap na naman tuloy siya na opisyal ng kapamilya ng mga ito. Pagsapit ng weekend ay maaga silang pumunta sa airport para sa bakasyon nila sa Boracay. Iniwan nila ang kambal sa mga kasambahay. Pupuntahan na lamang daw ng mama at papa ni Jerome ang mga ito. Mabuti na lang at tinanggap natin ang bakasyon na to. Ani Chantal kay Jerome. Nasa isang beach resort sila sa Boracay at nagpapahinga sa veranda ng kanilang hotel room. Anong activity natin ngayong araw? Tanong niya sa lalaki. Matulog? Natatawang sagot nito. Come on, sayang naman ang bakasyon na to kung matutulog lang tayo. Giit niya. Mamayang gabi na lang tayo mag-swimming, Chantal. Sa beach o sa infinity pool? Tanong niya. May sarili kasing infinity pool ang hotel room nila. Pupusta siyang malaking pera ang ginastos ni Diana para sa bakasyon na yon. Naaalala niya bigla ang naging usapan nila kasama ang mama ng mga ito bago sila lumipad ni Jerome patungong Boracay. Ang gusto raw ng mga ito ay maging totohanan ng relasyon nila ni Jerome. Sabi ng mama ng lalaki
Mas makabubuti raw sa mga bata kung hindi na sila maghihiwalay nito. Yun din naman ang gusto niya. Kaya nangako siya sa mga itong gagawin ng lahat para manatili sa buhay na mag-aama. Mahal man siya o hindi ni Jerome. Sa infinity pool na lang. Tamad na tamad pa rin itong sagot. Sige, pero bukas ay maglakad-lakad tayo sa beach, okay? Sure. Tulad ng gusto ni Jerome ay natulog nga lang sila maghapon sa hotel. Nagbabawi pa ito ng tulog dahil ilang araw nagpuyat dahil sa trabaho. Sinabayan na lang niya ang tulog nito. 8:00 na ng gabi nang magising sila. Nagpa-deliver lang din sila ng pagkain sa kwarto. Wala talagang planong lumabas ang lalaki. Pinagbigyan na lang niya ito dahil bukas ay babawi siya. Siya naman ang hindi nito mahihindian. Pagkatapos nilang kumain ay niyaya niya itong uminom ng wine. Matagal-tagal na rin hindi nasasayaran ng kahit na anong uri ng alkohol ang lalamunan niya. Hindi naman din masama ang wine sa katawan ng tao, lalo na kung hindi naman madalas. Masaya silang nagkwentuhan habang umiinom. Mukhang nanumbalik na ang energy ng asawa niya. Mabuti naman at matinukan ng kausap. Anya rito. Pasensya na antok nang talaga ako kanina. Natatawang sabi ni Jerome. Wala naman ako magagawa eh. Pero bukas ay hindi na pwede ang pagiging antukin mo ah. Uuwi na tayo sa Lunes. Hindi pwedeng magkulong lang tayo sa kwarto. Panenermon niya rito. Yes, Mrs. San Isidro. Nakangiting sagot nito. Ano na pala ang balita kay Marcela, Jerome? Hindi ko alam, pero nagabot ako ng tulong pinansyal sa kanya nung huling beses kaming nagkausap. Hindi niya ba talaga gustong makilala siya ng mga bata? Ayaw raw niya. Mawawala rin daw siya agad kaya bakit pa kailangan siyang makilala ng mga bata? Naintindihan ko naman siya kaya hindi ko na pinilit. Tumangwa lang si Chantal. At nang makadalawang baso ng wine ay nagpaalam na siya kay Jerome na magpapalit ng swimming attire. Excited na siyang maglangoy sa infinity pool. Itim na one-piece swimming suit ang isinuot niya. Mababang-mababa ang neckline niyon at may print na silver na bulaklak sa isang gilid. Naabutan niya si Jerome sa infinity pool. Naka-board shorts na ito at inunahan pa siya sa pagsampa sa pool. Inunahan mo pa ako ha? Kunwari ka pang tinataman. Sita niya rito. Saglit itong natulala nang mapatingin sa kanya. Baka nabighani sa mababang neckline ng swimsuit niya. Lihim siyang nagdiwang sa isip. Hindi na siya bata pero sexy pa rin naman siya, no? Ang hot mo naman, miss. Pabirong sabi sa kanya ng asawa. Matagal na ho, ngayon mo lang na-realize, mister? Natatawang pagmamayabang niya. Dahan-dahan siyang lumusong sa infinity pool. Lumapit naman sa kanya si Jerome. Pwede ka bang magbalit ng swimsuit? Tanong nito. Nais niya itong batukan. Hindi yun ang gusto niyang sabihin nito. What? Kunot na kunot ang noong tanong niya rito. That was so provocative, wife. Gusto mo bang magpajama ako rito sa pool? Inis na tanong niya. Baka ano? Baka? Baka hindi ko mapigilan ang sarili ko kapag ganyan ang itsura mo. Baka masampahan mo pa ako ng kasong rape. Look, I've been celibate for a long time. And you're making me crazy as hell. Bakit mo pa kasi pinipigilan? Natatawang tanong niya rito. Kung nagtitimpi ito, ay nais niyang alisin na nito yon. She's willing to give him all of her. Ano pa ang inaaarte nito? Mag-asawa din naman sila. Nang hindi sumagot si Jerome, ay siya nang humalik dito. Bahala na. Hindi na siya bata para magpaka-conservative. Sigurado naman wala siyang pagsisisihan sa huli kung dito niya ibibigay ang sarili niya. Nanlambot ang tuhod ni Chantal nang tugunin ni Jerome ang halik niya. Naisampay niya ang braso sa leeg nito. Ang mga braso naman nito ay yumakap sa baywang niya. Nasa tubig sila ngunit ang pakiramdam niya ay para siyang sinisilaban. Maya-maya ay naramdaman na lang niyang binuhat na siya ni Jerome. Pumasok sila sa hotel room at doon na nangyari ang matagal na niyang pinapangarap na mangyari. Ang isuko ang pagkababae niya sa kanyang asawa na unti-unti na niyang minamahal. Matapos ang honeymoon nilang mag-asawa ay mas naging intimate na sila sa isa't isa. Sa tingin ni Chantal ay hindi na nila kailangang pag-usapan ang estado nila. Ang kailangan niyang gawin ay ma-maintain ang saya nilang pamilya dahil alam naman niya ang stand ni Jerome sa pagsasama nila. Tulad niya ay gusto rin ni Jerome na magtagal sila. Hindi niya kailangang sabihin pa nitong mahal siya nito dahil alam na niya ang sagot. Ipinaparamdam sa kanya yon ng lalaki. Sigurado ka bang hindi mo na gustong balikan ang negosyo mo, Chantal? Ayoko naman na mabore ka rito sa bahay. Sa susunod na buwan magsisimula ng pumasok sa eskwela ang mga bata.
Ani Jerome sa kanya habang nagpapaantok sila isang gabi. Ganoon naman sila. Bago matulog ay talagang nagkakwentuhan muna. Palagi niya itong tinatanong kung kamusta ang araw nito at ganoon din to sa kanya. Ipinamana ko na kay Laika ang negosyo ko. Kailangan niya rin naman yun, pandagdag sa income nilang mag-asawa. Anya, mag-aaral na ang mga bata at ang gusto ko sana ay matutukan ko sila. Mahirap din naman na pareho tayong wala sa tabi nila. Sa bagay, sabi ni Jerome. At huwag kang mag-alala, kayang-kaya ko namang mag-provide para sa pamilya natin. Ngumiti si Chantal. Napakasarap na yung pakinggan. Tama, kaya okay na rin sa akin na maging housewife na lang. Tumawa si Jerome at ikinulong siya sa bisig nito. Thank you for coming into our lives, wife. Pakiramdam ko talaga ay kompleto ng pamilya ko. Ako ang dapat na magpasalamat sa iyo sa pagpili sa akin. Ang dami ko kayang flaws bukod sa matanda na ako at mahihirapan ng magkaanak. Sabi niya sa lalaki. Saglit na natigilan si Jerome. Gusto mo pa mo magkaanak? Alam ko mahihirapan na ako kaya nagdadalawang isip ako. Saka masaya na naman ako sa kambal. Hindi man sila galing sa akin at saglit ko pa lang silang nakakasama, ay mahal na mahal ko na sila. And I know that they feel the same way towards you. Mula nang ikasal sila ay nag-focus na lamang sila sa kanilang pagsasama at sa kambal. Nabalitaan din nila na pumanaw na si Marcela. Paglaki ng kambal ay saka na lamang nila sasabihin sa mga ito ang tungkol sa ina ng mga ito. Naisip din kasi nila na baka makaapekto sa mga bata at maisipan pang hanapin ng ama ng mga to. Na hindi nila alam kung saan ito hahagilapin, lalo pa at patay na si Marcela. Ang 2 taon lang sanang kontrata nila ay nag-expire na, ngunit nanatili si Chantal sa piling na mag-aama dahil yun ang gusto ng mga ito. Hindi naman din siya nangangambang paaalisin pa siya ni Jerome dahil alam niyang mahal din naman siya nito. Hindi man ito yun sabihin. Hanggang isang araw ay sumama ng husto ang kanyang pakiramdam. Ayaw niya munang mag-presume ngunit pakiramdam niya ay buntis siya. Hindi naman sila gumagamit ng proteksyon ni Jerome kaya may posibilidad talaga. Kaya naman nagpatingin agad siya sa isang OB-GYN. Confirmed ang hinala niyang buntis siya. Ngunit hindi niya agad nasabi sa asawa dahil nasa isang out-of-town business ito at isang linggo pa bago makabalik. Chantal? Nagulat si Chantal nang makita ang ex-boyfriend niyang si Diego sa ospital kung saan siya nagpapacheck up. Uy! Bati niya sa lalaki. Malaki na ang nagbago kay Diego. Hindi na ito ang makisig na binata na pinag-aagawa ng mga kababaihan. Bata pa sila noong maging nobyo niya si Diego at hindi rin sila nagtagal dahil naging abala siya sa mga tungkulin niya sa pamilya dahil nga sa maagang pagkawala ng mga magulang niya. Wala na siyang oras para sa lalaki kaya pinakawala na niya ito. Maayos naman ang naging paghihiwalay nila kaya hanggang ngayon ay masasabi niyang magkaibigan pa rin sila. Anong ginagawa mo rito? Tanong nito sa kanya. Nagpa-check up sa OB. Nakangiting sagot niya. Ikaw? Nako-confine rito ang anak ko. Sagot ng lalaki sa lumungkot ang muka. Isinama siya ni Diego sa ward kung nasaan ang anak nito. May sakit sa puso ang bunsong anak ng lalaki na nasa 10 taong gulang lang. Awang-awa siya kay Diego. Alam niyang hindi madali ang pinagdadaanan nito. Magiging maayos din ang lahat. Kung may maitutulong ako, huwag ka mahihiyang magsabi sa akin. Mag-chat ka lang. Nagpaalam na siya kay Diego at sa asawa nito. Dahil medyo masela ng pagbubuntis niya, ay ilang araw siyang pabalik-balik sa OB-GYN dahil sa spotting at tuwing may check-up siya ay dumadaan siya sa anak ni Diego para mangumusta. Nang isang beses ay nagbigay pa siya ng tulong sa asawa ng lalaki dahil narinig niyang namomroblema na ito sa pera. Sa araw naman ng pagbalik ni Jerome ay eksaktong nagtungo si Diego sa bahay nila para manghiram ng pera sa kanya. Pasensya ka na, Chantal. Wala na talaga akong malapitan. Nakakahiya man pero ikaw na lang talaga ang pag-asa ko. Pangako na babayaran namin lahat ng utang namin sa'yo kapag umayos na ang kalagayan ng anak ko at nakabalik na ako sa trabaho. Sabi ng lalaki. Hindi na ito pumasok sa loob ng bahay at nahihiya raw. Sa labas lang sila ng gate nag-usap. Magkano ba ang kailangan mo? Tanong niya sa lalaki. Dahil hindi naman malaking halaga ang sinabi ng lalaki ay pumayag na siya. Hintayin mo ako rito. Paglabas niya ay agad niyang ibinigay ang pera kay Diego at yun ang inabutang tagpo ni Jerome. Agad niyang ipinakilala si Diego kay Jerome. Hindi rin nagtagal si Diego at umalis na rin. Kamusta ang out of town?
Tanong niya sa asawa. Nakakapagod. Gustong-gusto ko na talagang umuwi para makasama kayo ng mga bata. Dahil sa nakita niyang pagod sa itsura ng lalaki, ay ipinagpaliban muna niya ulit ang pagsasabi rito sa kondisyon niya. Nang mga sumunod na weekend ay masama ang loob ni Jerome sa hindi pagsipot ni Chantal sa date nila, lalo pa't pinaghandaan nila yon ng kapatid niyang si Diana. He was about to confess his love for her. Umuwi siyang bigo pagkatapos ng 2 oras niyang paghihintay. At ang mas masakit pa, pag-uwi niya ay may nakita siyang used pregnancy test kit sa banyo ng kwarto niya. Of course, Chantal used it. Wala namang iba. Positive ang resulta ng test, kaya lalong sumakit ang ulo ni Jerome. He can never make her pregnant for Pete's sake. May masasakit pa ba sa ginawa nito sa kanya? He was seeing another man, and there he was, planning to tell her how much he loved her. Pero sino ba siya? Alam naman nila pareho na nagpakasal lang sila para sa mga bata. Marahil nga ay hindi siya mahal ni Chantal. Tapos hindi pa niya ito mabigyan ng anak. Pakiramdam niya ay ang tanga-tanga niya. Hindi pa kasi siya nadala. Maya-maya lang ay dumating si Chantal. Nag-apologize ito dahil nakalimutan ang tungkol sa date nila. Hindi na rin siya magtatanong kung bakit nito yung nakalimutan dahil alam na niya ang dahilan. It's okay. May gusto lang naman akong sabihin sa'yo kanina, kaya kita niyayang lumabas. Malamig niyang sabi sa babae. Ano naman yan? Kung kailan natin naayusin ang annulment. Walang kaimo-emosyong sabi pa niya. All he has in that moment was his pride. Palalayain na niya ito, kaysa naman palihim pa itong nakikipagkita sa iba. At least may makakita mang ibang tao sa mga ito ay hindi na siya mapapahiya at mapagtatawanan. Hindi na nito kailangang iwan siya dahil siya na mismo ang magpapaalis dito sa buhay nila. What? Gulat na tanong ni Chantal. Annulment? Yes. Jerome, I'm pregnant, okay? Tapos ngayon ay pinag-uusapan natin ng annulment? Yun na nga, you're pregnant, and I'm sure na hindi akong ama niyan. Now, para matapos na to, ay ayusin na natin ang annulment, para makasama ka na sa kahit sinong Poncio Pilato mong gusto. Anong hindi ikaw ang ama? Ano ba, Jerome? Nafo-frustrate na nitong tanong sa kanya. I am sterile, Chantal. Galit na sabi na niya rito. Mukhang nagulat din ito. Pero imposible ang sinasabi mo, Jerome. Mangiyak-ngiyak na nitong wika. Mas imposibleng buntis ka at akong ama. Nagpipigil sa galit na sabi niya rito. Mas mabuti na kung maghihiwalay tayo dahil hindi na kita kayang pakisamahan. You better leave, Chantal. Isa pa, nakuha ko na naman ang gusto ko eh. Legally adopted na ang kambal. We're done. Pinal niyang wika saka ito tinalikuran. Nagpunta si Jerome sa garahe at lumulan sa sasakyan niya. Wala siyang eksaktong pupuntahan. Ang nais lang talaga niya ay lumayo kay Chantal. Nagmaneho siya ng nagmaneho, walang direksyon. Magulong-magulo ang isip niya. At pagbalik niya sa bahay ay wala na si Chantal. Hindi alam ni Jerome na umuwi na si Chantal sa pamilya. Masamang-masama ang loob ng babae sa sinabi ni Jerome sa kanya. Makalipas ang 2 taon ay hindi pa rin ba siya nito mahal para hindi siya pagkatiwalaan? Ate, kumain ka na naman. Pakiusap ni Laika kay Chantal. Wala akong gana, Laika. Iiwan ko to rito. Kumain ka kapag nagutom ka, okay? Nang hindi siya sumagot ay iniwan din siya ni Laika. Nang mag-isa na lang siya ay umiyak na naman siya ng umiyak. Bukod sa masama ang loob niya, ay namimiss na niya ang mga anak niya. Nang maisip niya ang kambal ay napahagulgul siya. Noon naman nagring ang cellphone niya. Video call yun mula sa isa sa mga kasambahay ni Jerome. Agad niya yung sinagot at ang mukha ni July ang tumambad sa kanya. Mommy! Anang bata. Mommy, nasan ka? Bakit hindi ka po umuwi? Hindi na nakasagot si Chantal at umiyak na lang ng umiyak. Maya-maya pa, nasa screen na rin si Jasmine. Mommy, umuwi ka na po dito. Nasaan ka po ba? Sorry mga anak, pero hindi ko pa alam kung kailan ko kayo pwedeng puntahan dyan. Anya habang umiiyak. Magang-magana ang mga mata niya dahil magdamag na siyang umiiyak. Nasaan ka po ba? Sasabihin namin kay Daddy na puntahan ka namin. Ani July. Huwag na ninyong istorbohin ng Daddy nyo. Pupuntahan ko kayo kapag pwede na. Anya rito. Ang problema ay hindi niya alam kung kailan magiging pwede. Jasmine, July, tama na yan. Pababa na ang Daddy nyo.
Narinig niyang sabi ng kasambahay na may-ari ng cellphone. Sige na mga anak, mag-behave kayo ah. Nang maputol ang video call ay humagulgol na lang si Chantal. Gustong-gusto na niyang makita ang mga bata. Hindi siya sanay na hindi siyang nag-aasikaso sa mga ito. Sa bahay naman ni Jerome ay hindi na nagkaroon ng katahimikan ng lalaki. Walang tigil ang mga bata sa katatanong kung nasaan si Chantal. Hindi naman niya masabi ang dahilan kung bakit umalis ang babae. Hindi pa ninyo maiintindihan sa ngayon kahit ipaliwanag ko. Sabi niya sa mga bata. Tell mommy to come back, Dad. Umiiyak nang sabi ni Jasmine. I want her here. She can't come back. Naiinis na niyang tugon. Bakit, Dad? Tanong naman ni July. Mukhang iiyak na rin to. Pwede bang umiyak na lang silang tatlo? Kasi yun din ang gusto niyang gawin. Gusto ni Jerome umiyak dahil hindi niya alam kung paano nagawa ni Chantal na lokohin siya. Akala ba nito ay hindi niya alam na dati nitong nobyo ang lalaking nagpunta sa kanila noon at binigyan nito ng pera? Kapag mas malaki na kayo ay maiintindihan niyo rin. For now, please lang. Huwag niyo munang hanapin ang mami niyo. Nag-walk out si Jasmine at si July naman ay nakatingin lang sa kanya na parang disappointed. Noon naman dumating si Diana. Ito na muna ang sumama sa mga bata habang nasa trabaho siya. Nagtatrabaho siya kahit ayaw ng katawan niya. Kahit ang utak niya ay sa kung saan-saan nagpupunta. Hindi siya makapag-focus pero mas okay na yon kaysa manatili siya sa bahay at isipin maghapon si Chantal. Kapag wala siyang ginagawa ay parang may puwersang nagsasabi sa kanyang tawagan niya ang babae o hindi kaya ay puntahan to. Nang araw na yon ay hindi siya nakatiis. Nagtungo siya sa bahay ni Chantal na ngayon ay bahay na ng bunsong kapatid nitong si Laika. Nakita niyang nakatayo sa may bintana sa ikalawang palapag si Chantal. Hindi niya alam kung ano ang tinitingnan nito. Nakatulala lang ito sa kawalan. Nais niyang bumaba mula sa sasakyan at lapitan ito. Ngunit pinigilan niya ang sarili. Kapag kinausap niya ang babae ay siguradong mauubos na naman ng lohika niya at papabalikin ito sa bahay niya. Bago pa yun mangyari ay nagmaneho na siya pauwi. Tulog na ang mga bata pagdating niya. Si Diana na lang ang naabutan niya sa sala. Sigurado ka bang may iba si Chantal, kuya? Tanong sa kanya ng kapatid. Mabubuntis ba siya kung wala? Tanong niya rin dito. Pero nasubukan mo na bang i-double check kung sterile ka talaga? Ani Diana. Alam mong iniwan ako ni Geneva dahil sa issue na to, Diana. Paalala niya sa kapatid. Fiancé ni Jerome si Geneva hanggang sumasangkot siya sa isang car accident. Ang sabi ng doktor ay iyon ang nag-cause ng kanyang infertility. Ka-live-in na niya noon si Geneva at ang gusto ng babae ay magkaanak na sila bago pa magpakasal. Dahil hindi ito mabuntis-buntis ay nagpa-check sila at nalaman niyang sterile siya. Kahihiwalay lang nila nang dumating sa buhay niya ang kambal at ang mga ito ang malaking dahilan kung paano siya nakakope sa heartbreak. Mahal mo ba si Chantal? Imbes ay tanong ng kapatid niya. Alam mo ang sagot ko. Then ask for a second opinion. Baka mamaya ay mali ka tapos sinira mo ang pamilya mo ng ganito lang. Naawa ko sa mga pamangkin ko. Maghapon yata silang umiiyak, hinahanap si Chantal. At kung totoo ang anak mo dinadala ni Chantal, hindi ka ba nakokonsensya? Dahil sa sinabi ni Diana ay natauhan siya. Kinabukasan din ay nagtungo siya sa isang urologist para sa isang fertility test. Pagkagaling sa doktor ay mabilis siyang nagtungo sa asawa. Anong ginagawa mo rito? Tanong ni Chantal kay Jerome nang dalawin siya nito sa bahay. Kung narito ka para pag-usapan ng annulment ay wala ako sa mood. Kung gusto mo ay sa ibang araw na lang natin yung pag-usapan. Nagpa-fertility test ako. Imbes ay sabi ng lalaki. Oh, ano naman? Alam mo na ang result kaya narito ka. Umiling si Jerome. Hindi ko pa alam ang result. Ngayon ko palang malalaman at gusto ko sanang samahan mo ako. Para ano na naman? Para makahingi agad ako ng tawad sa iyo sa mga nasabi ko. Mag-sorry ka na ngayon pa lang at huwag mo na akong isama riyan. Matanda ka na, kaya mo nang pumunta sa doktor mag-isa. Anya saka inirapan ng lalaki. Yung mag-sorry naman talaga ang gusto kong gawin. Nagpadala ako sa damdamin ko. Hindi kita pinakinggan. Hindi mo pa alam ang resulta ng test. Paalala niya rito. Pero alam kong nasaktan kita. Alam kong na-stress ka. Kaya magsasorry na ako ngayon pa lang.
Ilang gabi na kitang tinatanaw mula sa sasakyan ko. Sorry na ako ang dahilan kung bakit ka palaging malungkot. Parang nais nang maiyak ni Chantal. Namimiss ko lang ang kambal. Sila lang? Sila lang naman dapat. Gusto mo ba akong samahan? Pagbabago ni Jerome ng paksa. Sige. Anya saka nagpaalam na magbibihis. Sa totoo lang ay pwede naman siyang tumanggi, pero hindi niya magawa dahil nais niyang makasama ang lalaki, dahil nangungulila siya dito. Oo na, tanga na. Pinagsalitaan na siya ng masakit pero mahal pa rin niya ito. Hindi naman agad mawawala yun, di ba? Pagdating sa ospital ay ganoon na lamang ang pagyakap sa kanya ni Jerome nang malaman nilang hindi ito sterile. I'm sorry, Chantal. Tumutulo ang luhang sabi ng lalaki. Hindi mo na mababawi ang mga sinabi mo. Masama pa rin ang loob na sabi niya sa lalaki. Alam ko, pero magsasorry pa rin ako. Matatanggap ko kung hindi mo ako mapapatawad agad. Kasalanan ko. Ang gusto ko lang ay makita ang mga bata. Bumalik ka na sa bahay. Ayusin natin to, please. Hayaan mo akong alagaan kayo ni baby. Pakiusap ni Jerome sa kanya. Paano kung ayoko na? Mahal kita, Chantal. Mahal na mahal kita. Nung date natin na hindi mo ako sinupot, nung gabing naghiwalay tayo, sasabihin ko sanang mahal kita. Sasabihin ko sanang magpakasal tayo ulit. Pero wala nang ibang rason yun kundi dahil mahal lang kita. I wanted to marry you not because I need you, but because I love you. Yun ang gusto kong sabihin sa'yo pero kinain na ako ng pagdududa nang makita kong pregnancy test kit na positibo ang resulta sa kwarto natin. And I'm so sorry. I'm really sorry kung nag-overthink ako. Hindi ko naman alam na pwede na pala akong magkaanak. Sa takot ko, never na akong sumubok na magpa-check ulit. Mula nung iwan ako ng dati kong girlfriend. Mahabang ani Jerome. Lumalambot na agad ang puso ni Chantal dahil narinig na niya ang mga salitang 2 taon na niyang hinihintay. Ang salitang mahal kita. Sa haba ng sinabi ni Jerome ay yun lang yata ang naintindihan niya. Pinunasan ni Chantal ang mga luhang pumatak sa kanyang pisngi. Chantal, isang pagkakataon, pakiusap. Gusto ko lang patunayan sa iyong importante ka at mahal kita. This time, I won't be stupid anymore. Pakiusap pa ng lalaki. Hindi alam ni Chantal ang sasabihin. Gusto niya pang mag-inerte at magalit, pero gusto niya ring yakapin ng lalaki. Miss na niya ito. Tatanggapin ko kahit anong parusa. Bumalik ka lang sa buhay ko. Sa buhay namin ng mga bata. Patuloy pa nito. Lagi mong ginagamit ang kambal. Anya saka inirapan ng lalaki. Ano pang magagawa ko kung lagi mo nilang silang binabanggit? Nagtatampo sila sa akin dahil miss na miss ka na nila. Hindi sila sinay nang wala ka. Actually, ako rin. Kaya nga gabi-gabi kitang tinatanaw sa inyo nang hindi mo alam. Huwag mo nang uulitin yun, Jerome. Huwag mo nang uulitin ng pagdududahan ako dahil mula nang makilala kita, wala na akong minahal kundi ikaw. Yung nakita mong perang ibinigay ko kay Diego, hiniram niya yon. May sakit ang anak niya at kailangan niya ng pera. Hindi ko na lang sinabi sa'yo dahil hindi naman ganun kalaking halaga. Naaawa lang ako dun sa mag-asawa at sa anak nila. I'm sorry. Muli siyang niyakap ni Jerome. Sa sobrang pagmamahal ko sa'yo, natakot akong baka hindi mo talaga ako mahal. Kaya inunahan na kita. I'm very stupid. Hindi kita mahal? Sa loob ng 2 taon ay hindi mo pa yun ramdam? I know I'm stupid. Pag-amin ng lalaki. Let's fake this. I will make it up to you. I promise. But let's also promise to each other na magsasabi na tayo sa isa't isa ng mga bagay na alam nating makakaapekto sa pagsasama natin. I will. Sorry din dahil hindi ko sinabi ang tungkol kay Diego. Oo nga, ex ko siya. Pero bata pa kami noon. Kaya wala ka dapat ipag-alala dahil ikaw lang ang mahal ko. Wala nang iba. I know. Kaya nga naiinis ako sa sarili ko dahil pinaiyak kita at pinagdudahan. Mahal na mahal din kita, wife. Thank you for the second chance. Hindi na mauulit, pangako. Dahil wala rin namang ibang ginusto si Chantal kundi mabuo ang kanilang pamilya, ay pinatawad niya si Jerome. Nang araw ring iyon ay bumalik siya sa bahay nila. Tuwang-tuwa siya nang makitang naghihintay sa kanya ang kambal. Naroon din ang pamilya ni Jerome na mukhang siguradong magkakabalikan din sila. May nakahanda pang maraming pagkain sa mesa. Nakahanda na raw ang mga ito sa pagse-celebrate nila.
Mabuti naman at hindi na tumagal ang pag-aaway ninyong mag-asawa. Anang ina ni Jerome. Pagpasensyahan mo na tong anak ko, iha. Naiintindihan ko rin naman po ang pinanggagalingan niya. Pero bawal na po niyang ulitin ng ganon dahil baka sa susunod ay hindi na ako bumalik. May pagbabantang sagot niya saka tumingin sa asawa. Hindi ko na uulitin. Nag-promise na ako, wife, di ba? Mabilis nitong sabi. We missed you, mommy. Sabay na wika naman ng kambal saka yumakap sa kanya. Mas miss ko kayo, mga anak. Huwag ka na po ulit aalis, ha? Super sad po kami ni July. Sabi naman ni Jasmine. Hinding-hindi na, mga anak. I love you, mommy. Sabay na sabi ng kambal sabay yakap kay Chantal. Ngiting-ngiti naman sina Jerome na pinapanood sila. Lumipas ang 9 na buwan at ligtas na isinilang ni Chantal ang anak nila ni Jerome. Walang pagsidla ng kaligayahan nila, lalo na ni Chantal, dahil hindi niya akalain na sa edad niya ay nabiyayaan pa sila ni Jerome ng anak na babae. Halos hindi na hiwalayan ng kambal ang bunso ng mga itong kapatid. Kung minsan talaga ay may mga pangyayaring susubok sa tatag ng pagsasama ng mag-asawa. Ngunit kung may pagmamahal at malawak na pangunawa, walang pamilyang masisira. The end. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.